Ako po si Cedric Jan S. Bacasmas. Si Juan at ang mga alimango. Isang araw, si Juan ay inutusan ng kanyang inang si Aling Maria. Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ng alimango. Maiuulam natin sa pananghalian. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabing lumakad na ng hindi tanghaliin. Nang makarating si Juan sa palengke, ay lumapit siya sa isang tinderang may tindang mga alimango at nakiusap na ipili siya sa matataba. Binayaran ni Juan ang tindera ng alimango at nagpapasalamat siya. Umuwi na si Juan, ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kaluyuan din ang bahay nila sa palengke, ay naisipan ni Juan na magpahinga sa ilalim ng isang panungkahoy na may malalabay na sanga. Naisip naghihintay sa kanyang ang ina niya, kaya't naipasya niyang paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Mauna na kayong umuwi, magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo at pagdating sa ikapitong kanto ay lumiko sa kanan ang unang bahay, sa gawing kaliwa ang bahay namin. Sige, lakad na kayo. Kinalagan ni Juan ang mga tali ng mga alimango at pinabayaan ng magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay humilig na sa katawan ng puno dahil sa malakas ang hangin, ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan, nag-inat at tinadamad na tumayo. Naramdaman niyang kumakalam ang kanyang sikmura. Nagmamadali nang umuwi si Juan. Malayo-layo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa may puno ng kanilang hagdan. Agad na sinalubong ni Aling Maria ang anak pagpasok nito sa tarangkahan. Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang mga alimango? Bakit po hindi pa ba umuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kaninang umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan, paano makakauwi rito ang mga alimango? Walang isip ang mga iyon. Hindi naunawaan agad ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina, ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na may isip. Ay naliwanagan
ni Juan na mali nga ang ginawa niyang pagpapauwi sa mga alimango. Tapos na.